ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras atak alas 7:45. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. RMN News. Diretso, Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, ng mga radyo man idol, Jojo Ferrol. Idol Gerson Galotera Fuentes. Padlaw na Sabado na, pitsa 28 sa buwan sa Marso, year 2026. Sa headlines sa itong mga balita, People's Day 2026, tagpahigayon kagahapon dito na sa Barangay Buena Vista. Simulation exercise sa robbery incident gilunsan sa mga kawani ng Taganaan Municipal Police Station. Kandidata ng eventor na koronahan na kababajinhang Sorogon 2026. 12 gramos nga gibugatons droga na kumpiskar sa gilunsan nga bypass operation din usak ka high value individual drug suspect na dakpan. Samtang 40 meters easement kilid na sa baybayon hugot na tagapaningmusgan ng kadaguan ng City Enro. Ang beach resort din ni siyudad gisusi na alang sa seguridad at tulusab sa nagsingabot nga Semana Santa. Samtang sa balita sa gawas sa nasud, U.S. Secretary of State Marco Rubio nagtuo na pipila ka semana na lamang matapos na ang gyera sa Iran. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Charlotte Hornets gipildi ang New York Knicks sa pagsuyo din sa NBA playoffs. Samtang sa showbiz, singer na si Regine Velasquez, tagtakda mo pahigayon ng pinakauluhin na konsyerto bago magretiro. Sa balitang panghimagas, trending ang sa kasyanteng migraduar. Human kini nga makadawat og money garland nga nagkantidad sa 100,000 pesos. RMN News. Diretso, Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, malang pusong tagpahigayon ang People's Day 2026 sa kagahapon dito na sa Barangay Buena Vista na kundiin na ang libre na serbisyo gikan sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno syudad, national na ahensya o pribadong organisasyon ang tagdaya dito na sa Island Barangay. Anamo na People's Day 2026 ang sa pagpanguna ni Mayor Paul Dumlao, kaiban si Vice Mayor Alfonso Casura o pipila ka mga sakop ng sangguniang panglungsod. Dito ang pipila ang mga nakabenepisyo sa mo na libre na serbisyo na kundi isa sa mga highlights ang balik ngiti program na kundiin na pipila sa mga residente ng mga senior citizens o indigent ang nakadawat ng libre na postiso gikan sa gobyerno syudad. Sa amoy saba na pagpaygayon sa People's Day 2026 ang may padiyag dito ng mensahe si Vice Mayor Alfonso Casura. Balik giti. Balik giti. 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 Bago na mga nadawat na ila pustiso. Pila magabo ka nakadawat na pustiso na bago be? Ansa? 5. At sa taga-barangay alang-alang, kain man, ang mga senior citizen ka. Wow. Sinta, pagkadawatan ng Gismil, 85, pagkadawatan ng Gismil, 90, Gismil, 95, Gismil. Pagkabot ng 90, may 50,000 pagkadun. So, paabta na ito, mga gano'n 89, ang dawa na yung kamatay. Ang 79, kaya di anay, namutong-tong mo sa 80. Kaya para daw ito, Gismil. Dili daw ko na, bago na kami, tumande, naghatag kami ng pila ito kabuok, na ubinta kabuok. Nagabot ng 80, 85, 90, basta mag-80 ka mo kuman, parehistro na ka mo, ha? Kaya para sa second or third batch, makadawat na ka mo. Antabik sa nimpog pagdayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang dito isaba sa pagpahigayon ng People's Day ang tagapadayag ni Mayor Paul Dumlao na ini ang ikaupat katuig na pagpadadyon sa muna programa. Sa una, pagkari na ako diri, kahoy pantulay, di ba? Kahoy pantulay, nag-project ka na to ng kapitan sa una. Grabe ito, bagang milyon na itong gasto, di ba? Itong kahoy sa una.
So law pa, tungod ini nga ato pag sinuportahay. Kita ta na nakiban. Kita ta na enjoy ato ikatampo para natabang para sa ato syudad ng Surigao, para sa katawan. And that is why nalipay ako sa suporta niso. Ilabi na sa ato mga kapitan, si Kapitan Jimmy Tobo. Ano si Kapitan Jimmy Tobo? Ang sa si Kap, bago man, bagong man sapatos gikan sa panita. Of course, si Kapitan Raul Casanova, ang ato mga barangay officials, ang ato mga kagawad, ikan sa barangay anak-alang sa Buenavista. Dili na ako inimahimo ang tanang programa kung waya ang suporta nizo sa barangay officials nato. So ako saon, pinaka-importante, kayo man nulong si Ma'am Manilo dito mo, na grabe ubay-ubay ang mga proyekto programa, gikan sa ato syudad, gikan sa ato probinsya, gikan sa ato kongreso, kay amuzo ng resulta basta mag-iban ang mga lideres ng ato syudad, daghan gazot ang mahatag ng mga proyekto sa mga barangay. Ang tabik sa ng pagpadayag sa mensahe ni Mayor Paul Domlao sa daghang tagahimo ang People's Day 2026 dito na sa Barangay Buenavista. May diretso isabining at na sa Barangay Manjagao, kaiba ng Schools Division Superintendent ng Surigao City na si Dr. Marlo Didumo, giban pa nakadagkuan sa Department of Education na ini para na sa formal na pag-turnover ng 2-story building na kundiin may unom ka mga classroom dito na sa Barangay Manjagao National High School. Ana mo na proyekto ang nagikan sa paggapondo kan ni Congressman Robert Ace Barbers sa Distrito 2. Lagip na isab ang pagpadadyon ni Congresswoman Bernadette Barbers. Lagip isab na dito ang pagpadayag sa pagtukod sa mga proyekto na makadagkuan sa Department of Public Works and Highways, 2nd Engineering District, lagip pa sa Department of Education. Sa dugang hanay sa itong mga balita, nahagbong sa kamot sa mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka gituhuang drug-listed personnel. Human kini madakpan sa bypass operasyon diha sa may Purok 9, Barangay Tapa, Ciudad Pasado, alas 6:30 antak na sa gabi. Nakilayan ang nadakpang suspect na si Alex Antolin Bisyo, 48 anyos, usa ka bar cashier o residente sa Nisgutan nga Dapit. Ang nakuhaan sa isang posisyon sa Bukabat, 13 ka plastic sachet sa tagtuang drogang gibanabanang mitimbang sa 12.15 gramos nga nagkantidad kini sa 82,000 ka pesos. Human mapalitan sa usa ka plastic sachet sa tagduang droga gamit ang 1,000 ka pesos nga bypass money, hinungdan nga gipusasan gilain kini sa mga operatiba og mapasakaan kini kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balitan, sunod na balita sa Adrian and Iberry, Joy Bellberry para na sa mata na hait o tinaw. Naningusog sa Bacuman na sa pagpatuman ng 40 meters easement kilid ng baybayon ang makadagkuan ng City Environment and Natural Resources Office City Enro. Ini ang tagapadayaga ng happening na si Engineer Jose Alfonso Casura. Tagatudlo na pipila ka mga establishmento na kundiin sa kilid ng baybayon na nakalapas ni ini reglamentos ang ilan na tagapadadaan ng mga tagsa-tagsa ka mga notisya sa kalapasan. Together with the Office of the Building Official, naghatag na ng mga notices sa ila. Kabalo na sila ang mga property owners or katong mga owner ng establishment sa ilang violation and nag-secure na sila ng nag-submit na sila ng undertaking, no? So puhon na observe naman natin from Barangay Mabua and Barangay Ipil, makita nato na limpyo na ang nai portion na limpyo na ang coastline, pwede na nato malakaw ang kwan. So katong mga naay properties, no, nga existing, nagpadala na ng notice and nagkuhan sila ng ilang undertaking for self-demolition. Ano, Brady, more is pila ang distance dapat? Ang i-observe yun nato na distance sa Barangay Ipil and Barangay Mabua is from the highest tide, no? Ang ideal yun is 20 meters. Kay coastal area man na siya. But ang salvage zone nato is nagdepend man punta sa atong zoning ordinance. So naata sa between 6 meters from the highest tide going inland. So dapat mo po ng ni Mayor Paul nga putangan nato ng catwalk as mao lang sign nga dili na dapat mo establish further ng mga structures. So makita nato kung pato sa Barangay Mabua o Barangay Ipil na mga pathways na gi-construct and gi-layout
indicator na dapat wala na yung establish ng structure beyond that. Ana tabek sa nahimong pagpaklaro ni City o ni Engineer Jose Alfonso Casura ang nanguyon ng City Enro. Sa dugang hanay sa itong mga balita, nakigpulong na sa mga barangay official sa Barangay San Juan, Barangay Sabang, Barangay Mabwa o Barangay Ipil ang mga kawani ng Philippine Coast Guard uban usab sa mga kawani ng CDRRMO para sa himuong preparasyon sa posibleng dagsa sa mga beach goers kuman na sa paghandom sa Semana Santa. Human nga mihimog lakang ang Coast Guard ang uban usab sa mga line agencies aging pagsuta sa himuong pagpatuman sa seguridad sanan pagbutang og mga command post sa dinaliang pagresponde kung anunay mga tawag emerhensiya. Gipaniguro ng daan sa mga otoridad ang kaluwasan sa bagang duot sa mga ligog dagat og mukadto sa mga beach resort para malikayan ang posibleng disgrasya. Sa Radyon pa, sa dugang pa ng mga balita, kandidata na the eventer ang tagkoronahan na kagabi isip na kabadjinhang Surugon 2026. Inay sa dihang taghimo na programa kagabi dito na sa Provincial Sports Gymnasium na kundiin ang nakoronahan na amo si Candy Gwyneth Rosebro na kundiin na kandidata ng the eventer. Tagapadayag pa na nakoronahan na si Rosebro na way agad siya magdahuma na matupa si Jaan makurunahan og mudaog. Inigumikan na kay gusto lamang niya na makasinati og makilaya sa amo na pag-apil sa beauty pageant. Tagip isa ba na nagpasalamat si sa Ginoo sa matupa taghatag na kahigayunan na maangkon ni Jaan Corona sa Kabadjinhang Surugon 2026. Lagip isa ba na aniban pa na koronahan na kagabi sa Surugon kinaijahan na 2026 ang candidate number 2 na si Sherry Gritzer Lozada ng Alegria. Ang nahimong Kabadjinhang Surugon Turismo 2026 ang may sab si Princess Glory Jane Escobar Handayan ng Santa Monica. First runner-up, si Chastity Escalada ng Placer. Second runner-up, si Princess May Espinosa ng Taganaan. Dito isabsamo na pagpahigayon sa Coronation Night ng Kabadjinhang Surugon 2026 ang presensya nila ni Mayor Paul Domlao, Governor Robert Linon Barbers, lagip na isab ang pagpadayag na mensahe ni Congresswoman Bernadette Barbers na Distrito 2. Sa dugang hanay sa itong mga balita, nahimong undanon sa publiko ang gihimong simulation exercise sa kalabot na sa robbery incident uban usab sa mga kawani ng Taganaan Municipal Police Station. Kabahin kini sa insaktong himuon kung ugaling adunay mga tinuod nga panghitabo susama sa hulga sa seguridad. Kini ang gihimong lakang sa pagpatuman sa o paghipahigayon og simulation exercise partikular na sa usa sa mga gasoline station sa Barangay Aurora sa lungsod ng Taganaan, Surigao del Norte kagahapong adlaw sa may alas 11:30 antak na sa buntag sa pagpanguyo ni Police Major Muhammad Fahad Hulwani ang acting chief of police ng Taganaan Municipal Police Station milunsad kining pagtudlo sa himuong lakang kung adunay mga susamang panghitabo labi na gayud ang paspas nga tawag emerhensiya o tawag presensya sa mga kapulisan. Daw tinuod ang panghitabo kung ang gipakitang senaryo para mamahimong kining epektibo ang gipakitang pagresponde sa mga kapulisan. Dugang pa ni Hulwani nga mas himuong paspas diin miabot sa area ang mga otoridad nga naglangkob sa tabang usab sa mga line agencies para himuong pagproseso sa crime scene ug pagpakita usab og determinasyon sa mga naglangkob sa simulation exercises. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa Radyon pa, dirigyaman sa Detro Balitang Surigao sa balita sa gawas na sud sa Estados Unidos. Dako ang pagtuo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na pilak kasimana na lamang og matapos na ang gyera sa Iran. Tagpasigarbo pa niini ang sunod-sunod na pagpursigir ng Estados Unidos para mapugos ang Iran na matupang mo responde sa isa ka peace plan. Tagapaningusgan pa na klaro ang natumong ng US og ini an para na maangkon ang tinuod na kalinaw. Lakip si Rubio na mitambong sa G7 meeting dito na sa France na kundiin taga-tuki dito ang pagkapaningusog para na maangkon ang kalinaw sa Iran. Tagapaabot pa isab ni Rubio ang mahimong resulta og responde na Iran sa ila 15-point plan. Waya na tagtudlo kung magpakanat pa ng mga sundalo ang US dito na sa Iran. Balitang Sports. Mipahayag sa ilahang tsansa sa NBA playoffs si Kon
Kinupil nga miharos og 26 puntos sa dihang gipildi sa Charlotte Hornets ang New York Knicks sa final score 114-103 aron usab nga pahayagan ang ilang tsansa nga maangkon ang luna sa NBA playoffs kinsa giduwa kini kagahapon adlaw dito sa Spectrum Center sa Charlotte, North Carolina. Hait kayo si Kinupil nga milansang og unom ka 3-point shots aron usab nga tabangan ang Charlotte Hornets nga mupusti sa ilang ikalimang sa gunson nga daog uban usab ang pagpildi sa New York Knicks sa final score 114-103. Balitang Showbiz. Tagkumpirmar sa singer og Asia Songbird na si Regine Velasquez na plano ni Jan Opaygayo ng pinakaulahin na konsyerto disir si Jan na magretiro. Tagatudlo ni na hinuon natagtakda na himong pinalpanila ang pitsa og lugar kundi ipaygayo na namo na konsyerto na kundiin tagaparehag paninin na ini atul isab sa ijan na ika-40 na pagsaulog sa entertainment industry. Tagapaklaro pa ni Regine na may tagatakda isab si Jan ng mga proyekto sunod na mga tuig pero waya na taga-tulo nini ang mga detalye. Tag-angkon pa ni Regine na sa pag-edad na niya ang nagbago na gadod anidya na boses. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Nag-viral guman sa Facebook ang usa ka tinunan nga migraduar sa high school human kini nga Wiz Granted ang damgo nini nga unta adunay susamang makita sa Facebook nga mutaod kaniya og money garland sa pagsaka nini sa stage. Dili lang usa ka simpleng money garland ang nadawat nini human nga nagkantidad kini sa 100,000 pesos ang gitaod nga garland sa ijang inahan gikan pa kini sa abroad nga sikretong miuli lang para mutambong sa graduation sa anak. Daw di makatuo si Justin Lee Inad nga nasurpresa kini sa pagsaka sa stage sa usa ka babadjing nagtago sa ludyo sa dakong garland o money garland nga nagkantidad kini sa 100,000 pesos sa matag 1,000 pesos nga gitaod nini sa ijang lawas. Apan mas gikalipay nini ang sa misakang babadji nga ijang inahan nga nagtrabaho dito sa Dubai kinsa nalingkamot kini nga makabot ang damgo sa anak nga matauran og money garland sa tibuok niyang kinabuhi. Amo na tagtawag na Mother's Love, tiaw mo 100,000 pesos na money garland para sa graduation sa ija na anak. Ipon-ipunan gitaw ni sa sulod sa duha ka tuig nining nagtrabaho ang ijang inahan dito sa Dubai para matubag lang ang damgo sa inak nga unta matauran ko nimo og money garland nga bisan og gamay lang basta at least jaon. Pero ang inahan dako ang ihang gugma sa anak nga nakita po niya nga naningkamot nga iha kining nga gipaningkamutan nga matauran gyud ni og garland og dili lang simpleng garland radyo manjo gumikan kay 100,000 pesos ang kantidad sa tag 100,000 pesos nga gitaod gihimo kini garland nga mas dako pa mas taas pa niya ang maong nga garland gumikan kay lagi naglangkob kini sa 100,000 pesos nga kantidad. Bilib ako dyan mga uso ko mano na mga garland may money hinimo kwarta joy sad iba na mga candy mga buyak ug iban pa happy graduation sa ato mga migraduar na mga estudyante nato lamang diri murag usahay magod malantawan nato ba na obserbasyon na joy gud mga panghitabo labi na joy nga naon dun anaron gay nato sa money matters nato mga anak amo jon lisod kay pareho adto no graduate din ng 100,000 ani dyan money garland sa umaabot di naman dyan ko na ni dyan i-expect 100,000 mas dako pa di ba kuan kay trabaho trabaho so wala kay ikataon nga money garland so ana na lang siguro nga laong pa niya dito nga kining imong 100,000 nga akong gitunol sa imo isip imong dream come true imo ani sa investment pagpadadyon sa imong pag-eskwela dapat molambo ang imong kwarta kay ngano hinaguan ako ni sa gawas sa nasod. Diyan mga OFW hibayo kamo, dili kun lalim magtrabaho sa gawas sa nasod. Jaoy mga higayon na an ila mga panginahanglan sa ila kaugalingon isakripisyo para lamang na mahipadaya diri sa Pilipinas. Like for example, biskay ganahan pa sa mukaon ng lami-lami, dili ra kan kay tipiron ang kaugalingon.
kay para na dakuan mahipadaya diri sa Pilipinas. Unta ang mga mabilin sab diri mahimong responsable ba na gamito nila sa sakto ani na klase na mga nadawat nila na kwarta. Kay dili kun laong pa lalim, dili kun sadyon didto man trabaho sa gawa sa nasod. Asanan isa pa, kung masakit naman ang kaso John OFW nato dito, di pa ulin sa Pilipinas. Nakasagaran na ba doon sa ila? Why John tipon? Kay alo pa I give it all. Alam pa nila, ihatag gazod ngadto na sa ija pamilya, an ija mga hinaguan didto. Why jaon laong patag tipid-tipid sa ija na para laong pa joy ija savings Sa iyang waya. kaugalingon. Oo, kasagaran na pangutan ng ija mga OFW. mo palit og pangnudnod sa muhang pangpangwapa. Or bisan dyan makasuroy ka, dili na kan sila musuroy. Unaon nga para na sa ako ang pamilya. Mas Amo makabangan dyan. mas nanginanlan sila. Pero ikaw manggoy source of income sa imong pamilya, dapat hunahunahon sa imong pamilya nga, uy, kumusta na kasi mama dito, nakakaon makagtarong. Dapat hatagan ninyo importansya ang ginikanan. Labi na, kini ato ang mga OFWs nga nalingkamot, piktado para bagyo din kagubot dito sa Middle East, nga sagad sa mga OFWs nga gikan sa Pilipinas nga nagtrabaho dito sa Middle East, apektado nining kagubot kuman nga mitumaw. Sana isa pa way kasiguraduhan, dili kung forever dyan trabaho nila. Ug sa Kaya man may na contract ka. mao, Sa 2 imong years kontrata, kasagaran, oo. Tapos John iba no, maluoy ka ba maglantaw? Di man hinuntanan no. Pero joy magud mga panghitabo na ang tagpadad ang kwarta ng mga anak, nag-adis-adis na hinuon. Kay daghang mga kwarta, grabe ka, waldas, manlibre sa mga barkada, inom, pagkaon ug uban pa. Pero ba dyan, ni nanay didto, ni tatay na nag-abroad, yan dyan kabayo, niyara ka mukaon, no, kay paray pa sa ija. Joy, sa diba na, mga, ano pa dyan, mga banas ng asawa, ano pa tawag dyan nila? Allotment? Allotment. Grabe sad, kalaw nila na 1 millionaire sila. Pagkatapos ba dyan, amo dyan magkabuyag, kay usahay, law pa sumakabilang bahay. So, mga ingana ba, dapat lantaw ni John sakripisyo na nato mga OFW. Dili kay daghan na ni John na dawat dako-dako na mga kwarta gikan sa ila taghaguan, abusahan Laong sa siguro Nijo. nila nga nagpadala og hamok-hamok nga kwarta, dakong kantidad nga kwarta nga ayahay pa ilang kabutang nito. Oo, dili, Kaya nagpadala gud og mahal. Wala ultimo nga ilahang kaugalingong panginahanglanon ilang isakripisyo para mapadala na ninyo ng kwartaha. Busa hatagan og bili ang kutob sa kwartang moabot sa inyong palad kay kini hinaguan sa imuhang pamilya nga nagsakripisyo sa ihang kahago, sa ihang kamingaw sa inyo nga malingkamot dito nagtrabaho dito sa Middle East o uban pang parte nga kun asa kini nahimutang ning usa ka OFWs nga mahimo na tong hero sa tong pangunahuna sa tong kasing-kasing ang ato ang mga kababayan nga nagtrabaho labi na gyud na tuwa sa Middle East. Unta mahimong laong pa inspirasyon sila sila pagpaningkamot og di nato sila abusuhan kay usahay mura ba na ni taken for granted raga nato sila kay sige na kita nakadawat nan mga ayuda o mga allotment gikan sa ila. Nalimta na. Ang imuha na lang siguro ang tawag na lang nimo dili pagpangmusta, tawag magkano sa kapagpadala. Diyan nga na, di ba? Kung naman ka pa mo padaya pa, kinahanglan ra ba na ako pa? Uy, kinahanglan sa nimo pa subrahan. Diyan nga na ba? Diyan mga abusado ba? Dili sa diguro nato dyan himuon kay uya ka kabayo. Okay na siguro kung gipakita sab nimo ang imuhang kamatinud-anon nagtarong sabgaw. Ang uban diha nga sige ra pangayo, himo ra kan og laing mga rason Alibay. para magpadala. Joy pa iba na mga sugarul na makadawat na ila allotment sigira nagsugal sigira nag-inom sigira naghimo na mga outing pero ba dyan ila mga naghago dito ng mga OFW grabe sa Facebook niya makakita sa taon ng sana all ligog dagat sana all party ako dire ako may nagpadala sa kwarta nga inyo ang gigasto dapat ninyo sa kung kumustahon, kumusta naman kaliya, nagkaon na ba ka? Kung sabi mo kahimtang din naman, di ba kaapitado na namang ng lupa diyang misay? Sa nanimo sa gilang ung na uy, adyo pagpalabi paghago din ha, pagpahuwaysad. Nga na ba? Lahi mo gud ang ato mga OFWs labi na gyud nga ilang mga amo nga daw mga istikto kayo dapat tiwason ang ilang trabaho bahala gabi na pero lahi man gud ang oras diri sa Pilipinas ug lahi sa oras dito sa Middle East nga tan-aw mo bisag alas 11 sa gabi nagtrabaho ka naglundod ka na sa salon
lahi ang oras nito, ilahan dito, daytime na dito sa imo nakita kay lagi sa Middle East man. So imuhang talawon, imong i-update matag karon nugon ang imuhang ginikanan nga nagtrabaho dito kung kumusta uy akong mama inana man ang hago dito. Grabe ang kayod para lang magpadala ang kwarta sa kuha. So ako ang bayluan, suklian ako sa pagtarong wag eskwela or labi na gyud hatagan og importansya ang kwarta nga gipadala gikan sa iyang hinaguan. Amo dapat dyan na nato na dumdumon, no? Ini nato mga OFW, mga modern heroes ini si Ja. Ang isad nato na dili kon laong paabusuhan ra ato baliwayaon kaya dyan mga nagdawat nandiri na Jaris Pilipinas amoy usahay dyan di man tanan lagi pero joy gud iba na mag-abuso na kundin kalong nila na tagpamuyot rang kwarta didto oy hinaguan dyan no along pa an kahago an kamingaw di mabayran no so dapat imong gud dyan hunahunaon kamo sa nabilin diri sa Pilipinas magtamod ka muna an kwarta na ija tagpadaya nahibutang sa sakto. Okay, para pag uli ni Ja, kung pwede pa lamang di na mo balik dito sa ija pagka OFW, diri ra kan mag-relax, diri ra kan manginabuhi sila ba? Kaya laong pa nakapundar na. Dili ka ijo usik-usikan ra ni Ja hinaguan, na ijo abusuhan, namura ka mo ng mga one day millionaire. Tapos pag balik ni Ja in town, na-expect siya na nakatukod na ng panimayay. Nag-expect siya na dyan negosyo sari-sari. Pero pagbalik, waya. Kay ijo ra ba tag laong pa waldas ra ni dyan na hinaguan, no? So, dapat gadud ato na dumdumon kung ano yung mga sakripisyo isabihin ato mga OFW na kundi dili kun lalim anila na kinabuhi sa gawas sa nasod. Oy, Todd, maradyo na gamati anay sa mga nagsunod rin sa ito na programa sa RMN Diaxares Surigao, kan Imelda Hornales, kan Joseph Melida, kan Ernest Heraldino na listening from Municipality of San Francisco, Anaawon, lagi pisab kan Randy Artiaga and Santesas. Good morning sa inyo na tanan. Nahala, yan na ato oras para sa pagparadyon diri sa ito na programa ang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa ito na kaibanan diri sa control, si J.O. Batan, iniisab ani mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! RMN! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa tag, alas 8:13. San Mig Light.